muling pagsasailalim ng bansa sa state of calamity dahil sa magkakasunod na bagyo matapos ang halos 2 linggong walang tigil na pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa. Opisyal na itineklara ng pamahalaan ang state of calamity sa buong bansa. Ito ay bunsod ng magkakasunod na pananalasa ng 2 malalakas na bagyo, ang bagyong Fungwong at bagyong Kalmaegi, na parehong nagdulot ng matinding pinsala sa Luzon, Visayas, at ilang bahagi ng Mindanao, ayon sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, NDRRMC. Umabot na sa mahigit 1.5 milyong katao ang apektado, habang libu-libong pamilya ang patuloy na nanunuluyan sa mga evacuation center. Ang ilan ay pansamantalang nakatira sa mga paaralan, covered court, at barangay hall na ginawang tulugan para sa mga nawalan ng tahanan. Sa mga unang araw ng bagyong bumuhos ang ulan sa loob ng 3 araw na nagdulot ng malawakang pagbaha sa mga lungsod ng Metro Manila, Bulacan, Pampanga at Pangasinan. Maraming kabahayan ang nalubog sa tubig hanggang bubong at naparalisa ang biyahe ng mga bus, tren at eroplano. Habang hindi pa nakakabangon ang mga lugar na ito, pumasok naman ang bagyong Kalmaegi na nagpalala ng sitwasyon. Dahil sa magkasunod na epekto ng 2 bagyo, marami ang nawalan ng kabuhayan. Partikular na ang mga magsasaka na nasira ang pananim bago pa man sila makahani. Sa isang pahayag, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang deklarasyon ng state of calamity ay mahalaga upang mapabilis ang paglabas ng pondo para sa relief, rehabilitation at recovery efforts. Sa ilalim ng deklarasyong ito, maaring gamitin agad ng mga lokal na pamahalaan ang kanilang calamity fund, mapabilis ang pagbili ng relief goods, at mapagaan ang mga proseso para sa tulong pinansyal sa mga nasalanta. Kasabay nito, ipinag-utos din ng Pangulo ang price freeze sa mga pangunahing bilihin tulad ng bigas, sardinas, gamot, at tubig upang maiwasan ang pananamantala sa presyo habang nasa gitna ng krisis ang bansa. Nagbabala rin ang Department of Trade and Industry, DTI, sa mga negosyanteng lalabag na maaari silang patawan ng mabigat na multa o pagkakasuspinde ng lisensya. Samantala, nagpapatuloy ang operasyon ng Philippine Coast Guard, Philippine Army, at Bureau of Fire Protection sa paghahatid ng tulong sa mga lugar na hindi pa naaabot ng mga truck at eroplano ng gobyerno. Gamit ang bangka, chopper at military trucks, isinasagawa ang rescue at relief operations sa mga probinsyang matindi ang pinsala tulad ng Isabela, Cagayan, Leyte at Samar. Ipinahayag naman ng Department of Social Welfare and Development, DSWD, na mahigit 600 milyon nilaan para sa emergency relief assistance. Kabilang dito ang family food packs, hygiene kits, at financial aid para sa mga pamilyang nawalan ng tahanan. Ayon sa ahensya, prioridad nila ngayon ang mga komunidad na matagal na walang kuryente at tubig, pati na rin ang mga nananatili sa evacuation centers sa loob ng higit 1 linggo. Gayunpaman, aminado ang gobyerno na magiging mahabang proseso ang rehabilitasyon, lalo na sa mga probinsyang tuluyang nalubog sa baha at sa mga lugar na nasira ang mga kalsada, tulay at palayan. Nanawagan si Pangulong Marcos sa pribadong sektor at mga organisasyong pangkawanggawa na makiisa sa pagbibigay tulong at sa pagbangon ng bansa mula sa magkakasunod na kalamidad.